good evening po sa ating lahat. Narito na naman po sila para sa ating ika-60 second day ng ating, 60 second day ng ating devotion video na kung saan ay ayan, salamat po sa Diyos at tayo ay pahinga na kahit medyo late na kasi pasado alas 10 na ngayong gagawin ko ang ating devotion, but thanks God dahil sa buhay, hininga, kalakasan, mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin upang ngayong gabi ay makapagbulay-bulay na naman tayo ng kanyang salita. And syempre, bukas po is Sunday, so it's time to worship and to glorify our Lord. Kaya ngayon lagi-lagi ko mga sinusuot na damit ay mga ginagamit natin sa church and para para atin ding may gabay ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Na kung saan, ayan, kung meron po kayong time or available kayo at nandito kayo sa Hong Kong, ayan, you can send me a private message if gusto nyo po na maka-attend sa ating Sunday service. Meron din po tayong Saturday service at meron din po tayong Thursday devotion. At bago po ang lahat, huwag natin kakalimutan na manalangin sa ating Diyos para sa pagpapasalamat sa buong araw na tayo sinamahan ng ating Diyos sa ating mga dapat gawin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, sa inyo. At narito na naman po kami, Panginoon, sa ipinagkaloob niyong oras, Panginoon, na kami makapagbulay-bulay at namnamin ang bawat salita, Panginoon, na aming pag-aaralan ngayon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, pinagkaloob niyo ng karunungan na kakailanganin namin para sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. At nais po namin, Panginoon, na kayo ang laging maitaas, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan, El Elyon, Elohim, Panginoon, or Elyon, Panginoon, na pinakamakapangyarihan at dakila sa lahat, Panginoon. At wala na kaming ibang pupurihin at dadakilain kundi ang inyong dakilang pangalan lamang. Salamat po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na kung saan ay pinakita niya, Panginoon, ang mga katangian ninyo na kayo ay mabait, mapagmahal, Panginoon, at mapagpatawad sa aming mga makasalanan ng mga taong nilikha ninyo, Panginoon. At dalangin po namin ang pakikipisan, Panginoon, at pagsama sa amin ng banal na Espiritu ninyo, Panginoon, upang ang bawat mapag-aaralan namin, Panginoon, ay magdulot sa bawat mga kapakinig nito ng aral na maisa sa buhay nila, Panginoon, or magagawa nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na marami na kayong hinihipong mga puso, Panginoon, upang sumampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. Alam po namin na kayo lang ang nakakabatid ng laman ng aming puso at isip, Panginoon, at nais lang po namin na maging instrumento, Panginoon, sa pagpapahayag na inyong mga salita. Kayo ang mataas, Panginoon, at kami maging pinakamababa, Panginoon, dahil kung iambing sa inyo, Panginoon, ang inyong kabutihan at kalwalatian, Panginoon, ay hindi namin kayang maabot, Panginoon. Subalit salamat po, Panginoon, dahil pinagkalooban niyo kami, Panginoon, na maging anak ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyong anak na si Jesus sa aming puso, sa aming buhay, at sa aming isip, Panginoon. Muli, ibinablik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa panging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa topic na Lucas 18:27. Nakasulat dito, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Message, sinagot naman ni Jesus ang tanong ng kanyang mga alagad na ang mga bagay daw na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Application, masasabi nating tunay naman talaga ang sinabi ni Jesus na may mga imposibleng magawa ng tao, pero sa Diyos lahat ay posible at kayang-kaya nito. Una na dyan ay ang kaya ng Diyos na likhain ang lahat kasama na tayong mga tao. Siya din ang nakakaalam kung hanggang gaano kahaba o kaigsi ang buhay natin. Alam niya ang ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, at kahit ilimos sa lahat o itago, ay alam niya ang laman ng puso at isip natin. Lahat ng kanyang nilikha ay kontrolado niya at walang makakabatid ng iniisip niya dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Maging ang mga himala o milagro ay sa kanya din. Ngunit higit sa lahat, napaka mapagmahal, maunawain at mahabagin ng Diyos, lalo na sa ating mga tao, kahit makasalanan tayo. Kaya karapat dapat na pasalamatan natin siya
at sundin ang kanyang kalooban upang mamuhay ng masagana at masaya dito sa mundo. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba, kahit sino sa atin ay masasabi talaga na, di ba may kanta nga, natatandaan ko to with God, all things are possible sa English. Pero sa Tagalog naman, meron kaming kinakanta ng, or napapakinggan na kanta na, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya sa Panginoon. And may other lyrics pa yun na, basta magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos, at lahat ng bagay na imposible sa tingin natin ay posible para sa ating Diyos. Kaya, alam ko, karamihan sa atin may mga iba't ibang mga pinagdadaanan ng mga pagsubok, problema, mga isipin, mga takot, 'di ba? Pero sabi nga, isuko lang natin yan sa Diyos. Ayan. Kung halimbawa, may time kayo or may space para makapag-usap sa ating Panginoong Diyos, take a moment or maglaan ka ng kahit kaunting oras para sa ating Panginoon Diyos. Yung simulan mo siya ng kahit mga ilang minutes lang, kumbaga magbasa ka ng Word of God, ayan. And kung saan ang bawat katanungan naman ng tao, ayan, kapag talbo, tinanong mo, how can I be happy, ayan. Yung kumbaga pag ako'y nalulungkot, pag ako'y stress, pag ako ba ay may problema sa pera, ayan. Usually, ang Bible talaga, lalo ang physical Bible, yung mga katanungan natin na mga saan mahanap sa Biblia ang tungkol sa kalungkutan, ganyan, di ba? Meron kang nawalang mahal sa buhay, or meron kang nahihirapan o may sakit na mahal sa buhay, di ba? Paano kapag may time na may sakit ako or may mga mahal ko sa buhay na nasa bingit ng kamatayan? Halos lahat ng mga katanungan natin sa buhay ay malalaman natin ang sagot sa salita ng Diyos na nasa Biblia. Ayan. Meron may mga specific Bible verses na tumutukoy direkta or directly sa kung ano ang mga tanong natin sa ating buhay, di ba? Sabi nga, ang mga salitang iyan ay pinagkaloob ng Diyos na mailagay dyan dahil ito ay magtuturo sa atin ng mga aral o leksyon na dapat nating matutunan upang mas makilala natin ang ating Panginoon Diyos. Na kung iniisip natin na kapag may problema tayo, di ba? Iniisip mo, wala na akong kakampi, wala na akong kasama para harapin tong problema na to. Pero, huwag mong kakalimutan na kaya nga tayo nabubuhay dahil sa Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Diba? Na kung saan, kapag nagigising ka pa sa bawat araw, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng ating Panginoong Diyos ng pangangailangan mo for that day. Kumbaga, lakas, buhay, hininga, trabaho, kung may trabaho ka, diba? Pamilya, kung may pamilya ka, or mga kaibigan. Lalong higit kung meron kang mga kasamahan sa simbahan. Ayan, sila kasi ang makapagbibigay sa iyo, lalong higit ang mga pastor natin, or kung gusto nyo ay pari, or mga leader ninyo sa simbahan. Tayo naman ay walang relihiyon na itinataas, bagkos ang ating itinataas lamang ay ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu, na kung saan syempre, tayo lang din naman na makikipag-usap sa ating Diyos kapag mga moment na mag-isa na lang tayo. Kagaya ako, di ba, kapag moment na ng pahinga kong ganito, ayan, kahit halimbawa, marami akong mga pinagdaanan sa isang buong araw. Halimbawa, nagkaroon tayo ng mga hindi inaasahang mga pangyayari, di ba? But always, ayan, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil nga alam natin at nakasisiguro tayo na bibigyan pa tayo ng Diyos ng kinabukasan, lalo na kung nagpapagamit tayo sa kalooban ng Diyos na kagaya yan. I-dedicate natin ang ating sarili na maging katuwang ninyo o maging katuwang ng ating Panginoong Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga devotion na ito at pagbubulay-bulay nito, di ba? Na kung saan, ayan, kung meron tayong mga kapatid or kaibigan, meron nga akong isang kaibigan sa Facebook. Hindi ko pa siya totally nakikita personally, pero I think nakita ko na siya personally, pero very quick, hindi kami nagkakwentuhan. Kumbaga, pinag-connect lang kami ng isang kaibigan na nakilala ko lang nung habang nasa labas ako at nakakwentuhan ko.
But ayan, sa kapatid ko na yan, hindi ko man mabanggit kung ano ang yung pangalan. Pero ayan, parang naiisip niya kasi na parang gusto na daw niyang pumunta sa mataas na lugar at isigaw ang lahat ng bigat sa kanyang nararamdaman. So, ang aking sinadjust sa kanya ay ang nilalaman ng salita ng Diyos sa Mateo 11:28 na lumapit kayong mga nabibigatang lubha or napapagod at bibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng kapahingahan. So, usually kasi kapag wala tayong magandang relasyon or ugnayan sa ating Panginoong Diyos, kapag nagkaroon tayong mga pagsubok o problema sa buhay, mabilis tayong gumigib up. Kumbaga, mabilis tayong tumutumba, di ba? Pero kapag nagkaroon ka ng maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos, lalo na yung talagang sobrang tight at close kayo ng ating Panginoong Diyos, anumang mga pagsubok o problema ang pagdaanan nyo, hindi ako exemption dyan. Ako din, nagkakaroon din ako ng mga problema, mga isipin, di ba? Pero ang Panginoong Diyos ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan na ang Diyos ang lalaban sa lahat ng mga battle ko sa buhay, na kung ano man yan, na mga nagpapagulo sa isip ko, nagpapa-worry sa akin, is ibinibigay ko na yan sa ating Panginoong Diyos para siya na ang makipaglaban sa battle ko na yun. And basta ako ay payapa at may kasiguraduhan na mapagtatagumpayan ko kung ano man ang mga pagdadaanan ko dahil nakakapit tayo na yung mahigpit sa ating Diyos. Sabi nga, minsan kailangan kang alugin, kailangan kang matignan kung ang iyong ugat ba ay lumalago or tumitibay, na kung saan, di ba, kagaya nga sa ginawa kong illustration kagabi na tayo ay maituturing sa parang isang halaman o isang puno na kung saan dapat ang ating ugat ay malusog o kaya ito ay talagang kapit na kapit sa lupa para kahit may pilit man na bumunot sa atin, ay nga, bubunutin tayo ng mga problema, bubunutin tayo ng mga kaaway, bubunutin tayo ng mga pagsubok, pero hindi tayo mabubunot dahil nga nakakapit yung ugat natin sa salita ng Diyos at sa pananalig natin sa Diyos na firm and matibay o matatag, na kung saan hindi tayo basta-basta magugupo ng anumang pagdadaanan natin dahil nagtitiwala tayo na ang Diyos ang kasama natin sa paglaban sa mga problema or mga isipin na ating pinagdadaanan, di ba? Yung trust the Lord lang with all your heart and with all your soul, and mahalin natin siya kung paano niya tayo minahal, dahil sobrang mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos, kung alam niyo lang yan. Dahil kung iisipin, kung lahat ng tao ay nagkakasala at nagkakaroon ng kasalanan talaga, pero kung ang ginawa ng Diyos ay inubos niya ang lahat ng tao, edi paano na siya magiging masaya, di ba? Paano na niya makikita na ang kanyang mga gawa ay wonderful or very good kung mawawala na ng tao na binigyan niya ng tungkulin na pangalagaan ang kanyang mga nilikha? Edi wala na mag-aalaga ng mundo, kasi kung lahat ng tao ay makasalanan, edi lahat ng tao dapat nilupig na ng ating Panginoong Diyos, diba? Pero dahil sa habag, love, grace, and mercy sa atin ng ating Panginoong Diyos, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, para yung kung dati tayo ay close kay God nung sa panahon ni Eva at Adan, pero mula nang kinain nila ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, ayun, naging hiwalay or nag-break tayo at ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng ginawang paraan ng ating Panginoong Diyos na dinamitan ang si Eva at Adan nang galing sa balat ng hayop, ayan, ang nangyari ay naging close ulit ang ating tayong mga tao sa ating Panginoong Diyos, di ba? Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Actually, yung illustration na yun is yun yung pinapakita ng magiging pagdating ng ating Panginoong Yesus in bodily form, pero ang spirit niya ay nagmula sa langit sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, lahat ng katangian, na mabubuting katangian ng ating Panginoong Diyos ay pinakita at ipinaramdam ng ating Panginoong Yesus nung narito siya sa mundo. Ayan, sayang nga lang at hindi natin siya inabot during that time, pero dapat tayo ngayon sa panahon natin, na makabagong panahon,
tayo yung magpapakita sa ating kapwa ng kung paano namubuhay at nagahari sa ating puso at isip ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus, na kung saan yun nga sinasabi, magmahal tayo ng kapwa natin habang may oras pa tayo, yung kung ngayon na, 'di ba, kung magpatawad tayo sa ating kapwa, ngayon na din, 'di ba? At manalig tayo sa ating Panginoong Yesus at sa ating Panginoong Diyos, kasi hindi tayo nakakasiguro kung sa araw ng bukas ay may magiging bukas pa tayo, 'di ba? But ayun, kung sakali tayo ay magising sa kinabukasan, wag na wag makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, dahil binigyan na naman tayo ng panibagong buhay at panibagong hininga para mamuhay ng maayos at naayon sa kanyang sa kanyang kalooban, 'di ba? So, ang buhay natin ay mas maganda kung ito ay gagamitin natin para sa paglagong espiritual, or hindi lamang tayo basta kumakain, natutulog, nagpapahinga o nagtatrabaho, pero dapat naglalaan din tayo ng oras para kumain ng salita ng Diyos na spiritual, which is yung mga nilalaman ng Bible. Ayan. So, nawa, I pray na karamihan sa atin ay magkakaroon ng time para mag-aral ng salita ng Diyos, kahit 1 verses per day, and kung maaari i-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung sakali man na kayo man ay naguguluhan or kailangan ng explanation para sa mga Bible verses na inyong nabasa, don't hesitate na i-private message kami, and pwede kaming magtulungan and ang ating mga manggagawa sa ating simbahan upang matulungan kayo na mas maunawaan at maipaliwanag kung mayroong mga salita or mga aralin na kayo ay naguguluhan. Ayan. So, hanggang dyan na lamang po ang ating devotion, at ako'y magpapaalam na para makapagpahinga na, at bukas ay magsisimba tayo para i-glorify ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na with you, Lord God, all things are possible, Panginoon. Malamang sa isip namin, Panginoon, ay napaka-imposible na mangyari, na magkaroon ng solusyon ang bawat mga iniisip namin o problema o pinagdadaanan, Panginoon. Pero sabi nga, when we give it to you, Lord God, kayo ang lalaban at magtatagumpay para sa amin, Panginoon. Kagaya ng ginawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, na tinubos ang kasalanan naming lahat, Panginoon, sa krus. Kaya kami ngayon ay malayang nakakapamuhay, Panginoon. At nais din po namin, Panginoon, na ibalik, Panginoon, ang aming pasasalamat sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa inyo, Panginoon, na aming buong puso, na aming buong buhay, Panginoon, at ng aming buong lakas, Panginoon, na maipahayag pa sa mga kapatid, kaibigan namin at mga makikilala, Panginoon, na nawawalan ng pag-asa o nangihina, Panginoon, sapagkat wala pa silang relasyon sa inyo, Panginoon. At nais namin, Panginoon, ay hikayatin ang bawat isa, Panginoon, na buksan ang kanilang puso at isip, Panginoon, upang papasukin kayo, Panginoon, at maghari sa kanilang buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan, kapayapaan at kahinahunan ang kanilang isip at puso, Panginoon. At ituon lamang ang kanilang paningin at atensyon sa inyo, Panginoon, upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, hindi lamang sa kabilang buhay, Panginoon, ngunit pati dito sa mundong ito, Panginoon. Dahil ang nais niyo po, Panginoon, ay kami maging masaya, Panginoon, at maging mabuti ang aming relasyon sa aming kapwa, Panginoon. Kayo po nawa ang maghari, Panginoon, at alam namin ang aming mga deepest prayer, Panginoon, ay alam niyo na at nakarating na sa inyo, Panginoon, at kami na lamang ay mag-iintay, Panginoon, sa inyong mga kasagutan sa aming mga dalangin, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa na may mga pinagdadaanan, Panginoon, ang kanilang mga financial, Panginoon, ang kanilang spiritual, Panginoon, ang kanilang emotional, Panginoon, at ang pagkapwa-tao, Panginoon, na inyong patibayin, Panginoon. At nawa magkaroon kami ng maraming oras, Panginoon, na ilaan, Panginoon, para mag-aral ng inyong salita upang kami ay lumago from glory to glory. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak ko na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye!